Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo na muli makakarinig ng mensahe ng salita ng Panginoon ni Sister Pearly Ruth Pedere. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay aawit ng ating opening song at susundan po yan ng opening prayer. Just throughout the rest of this day, throughout the rest of the night, and help us become the children that you like us to be. Please forgive us for any sins that we might have committed against thee. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, amen. Amen po. At tatawagin na po natin ang atin pong speaker sa gabing ito na si Sister Sweet Pedere. So, magandang gabi po sa ating lahat at welcome muli sa ating evening devotional. So, sa gabing ito, ating pa din pag-aaralan ang libro ng Conflict and Courage na isinulat ni Sister Ellen White. So, paki-play po ng slides ko po.
Sino po ang may copy ng slides ko po? Pwede pa-play po. Pa-share screen. Wait lang po, download lang. So, ang topic po natin sa gabing ito ay may To God be the glory, December 25. So, ang ating key text po ay matatagpuan sa Psalms already 13, verse 3. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. So, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ay kinakailangan nating purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa next slide po. The Bible has little to say in praise of man. Little space is given to recounting the virtues of even the best men who have ever lived. This silence is not without purpose. It is not without a lesson. All the good qualities that men possess are the gift of God. Their good deeds are performed by the grace of God through Christ. So dito makikita natin ano po na kaunti lang talaga yung sinasabi doon sa Biblia ang pagpuri sa mga tao. Unti lang yung mababasa mo doon. Lahat ay kapurihan na ng ating Panginoon. Kaunting espasyo ang inilalaan sa pagsasalaysay ng mga kabutihan kahit ng pinakamahuhusay na taong nabuhay. So kahit nga doon sa mga, di ba alam naman natin na merong mga martyrs doon sa Bible, pero unti lang din talaga yung mababasa natin doon. Hindi talaga yung sabi na sa kanila na talaga lahat, kundi unti lang. At the rest is sa Panginoon na. So, kasi sinasabi din doon na lahat ng mabubuting katangian na taglay ng tao ay kaloob yun ng ating Panginoon. Hindi naman natin magagawa ang kabutihang loob kung wala ang ating Panginoon. At ang kanilang mga mabubuting gawa ay nagagawa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kay Kristo. So, kinakailangan talaga na ang papuri ay sa ating Panginoon lamang. So, sa next slide po. Since they owe all to God the glory of whatever they are or do belongs to Him alone, they are but instruments in His hands. More than this, as all the lessons of Bible history teach, it is a perilous thing to praise or exalt men. For if one comes to lose sight of his interdependence on God, and to trust to his own strength, he is sure to fall. Man is contending with those who are stronger than he. So, yamang sa Diyos nila inuutang ang lahat. Ang kalwalhatian ng anuman na sila ay mayroon o nagagawa ay sa Kanya lamang nabibilang. Sila ay mga kasangkapan, tayo ay mga kasangkapan lamang ng ating Panginoon. At higit pa rito,
gaya ng itinuturo ng lahat ng aral ng kasaysayan ng Biblia, mapanganib ang pagpuri o pagdakila sa tao. So, di ba, pansin natin, pag once na pinupuri natin yung isang tao, di ba, mas tumataas yung pride niya sa sarili niya. Mas tumataas yung tingin niya sa sarili niya. So, minsan, okay lang naman na mag-appreciate, pero yung purihin mo yung isang tao is hindi na maganda. Kasi ang pagpupuri lamang ay nasa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng purihin yung isang tao. Pwede kang mag-appreciate, pwede kang magsabi na, ay, ang galing na ginawa mo, ganyan, ganyan, ang ganda mo. So, yan yung mga appreciation. Pero yung purihin mo siya dahil sa ginawa niya or dahil sa katangian niya, yung parang ibibigay mo yung kaluwalhatian doon, so hindi na din maganda kasi ang kaluwalhatian ay nasa ating Panginoon lamang. Sapagkat kapag ang isa ay nawala ng paningin sa kanyang lubos na pag-asa sa Diyos at nagtiwala sa sariling lakas, tiyak na siya ay babagsak. Ang tao ay nakikipaglaban sa mga kaaway na higit na malalakas kesa sa kanya. So, dahil nga palagi nga tayong dinadakila ng tao, ganyan, bali parang yun na yung time na tayo ay babagsak. Kasi yung kalaban natin is mas malakas pa sa atin. At mas kilala niya pa tayo kaysa sa ating sarili, ang ating kaaway. Mas madami siyang alam kung tutuusin. Kasi, di ba, isa din siyang dating alagad ng ating Panginoon na nagrebelde. So, madami siyang alam patungkol sa nasusulat sa Biblia, patungkol sa tama or kung ano-ano, mas madami pa siyang alam kaysa sa atin na once na hindi na tayo tumitingin sa ating Panginoon or inalis natin yung tingin natin sa Kanya, tayo ay babagsak. Kasi mas malakas pa sa atin yung kaaway natin. Next slide po. It is impossible for us in our own strength to maintain the conflict, and whatever diverts the mind from God, whatever leads to self-exaltation or to self-dependence, is surely preparing the way for our overthrow. The tenor of the Bible is to inculcate distrust of human power and to encourage trust in divine power. Excuse me. So napaka-imposible sa atin para sa atin na mapanatili natin yung laban sa sarili nating lakas. Kasi kung tayo lang mismo ay hindi natin yun makakaya. At sinasabi pa din doon kung ano man yung mga umaagaw sa isipan natin palayo sa Diyos, ano man ang humahantong sa pagpapakataas ng sarili o pagtitiwala sa sarili, ay tiyak na naghahanda ng daan para sa ating pagbagsak. Kaya wag talaga na magtiwala tayo sa ating sarili kasi hindi natin namamalayan, minsan tayo ay napapalayo na sa ating Panginoon. Ang diwa ng Biblia ay magturo ng kawalan ng tiwala sa kapangyarihan ng tao at maghikayat ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So kung tayo ay palaging magbabasa ng Biblia, tayo ay matuturuan na huwag tayong magtiwala doon sa tao or huwag tayong excuse me. Huwag tayong magtiwala doon sa tao kasi hindi natin alam minsan yung taong yun ay hindi pala siya mapagkakatiwalaan. So ang tinuturo sa atin ng Biblia is magtiwala tayo sa ating Panginoon. Next slide po. The truly converted soul is illuminated from on high. His words, his motives, his actions,
may be misinterpreted, and falsified, but he does not mind it because he has greater interests at stake. He is not ambitious for display. He does not crave the praise of men. His hope is in heaven, and he keeps straight on. With his eyes fixed on Jesus, he does right because it is right. So, ang tunay na convert na kaluluwa ay makikita natin ang tunay na nabagong kaluluwa ay nililiwanagan mula sa itaas. Kanyang mga salita, mga layunin, at mga gawa. At ang kanyang mga gawa. So, di ba, may nababasa naman doon sa may Bible na by their fruits you shall know them. So, kung mabuting gawa yung ginagawa natin, yun din yung pagkakakilala ng tao sa atin. Ang tunay na bago or ang tunay na nagbago ay makikita sa kanyang pananalita, sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga action or sa kanyang mga kagustuhan, ay makikita mo dun na andun talaga yung Diyos sa kanya. Makikita mo yung pagbabago din sa kanyang buhay. Pero di ba pag ganyan na may nakikita tayong na nagbabago or may nakakita sa atin na nagbabago, meron tayong maririnig na hindi maganda na mga salita, di ba? Pero wag lang nating isipin 'yon kasi sabi dito, ngunit hindi niya ito ikinababahala sapagkat mahigit siyang mahahalagang interes na pinanghahawakan. So yun lang yung palagi nating isipin na kahit na makarinig tayo ng criticism or kahit anumang mga pangit na salita, kung hindi man lang totoo, is ipasa Diyos na lang natin yung lahat. Kasi di ba kapag nagsalita ka pa, minsan kahit na nagpapaliwanag ka lang, yun din yung gagamitin nila or ibabato nila ulit sa'yo para mas hanapan ka pa nila ng pagkakamali. So, kinakailangan na lang na hayaan na lang natin sila at ipasa Diyos na lang ang lahat. Ang Diyos na lang bahala. At isa din sa tunay na bago ay hindi siya ambisyoso sa pagpapakita ng gilas. Hindi niya hinahangad ang papuri ng mga tao. Ang kanyang pag-asa ay nasa langit at siya ay nagpapatuloy ng tuwid, na ang kanyang paningin ay nakatuon kay Jesus. Ginagawa niya ang tama dahil ito ay tama. So yun din dapat ang gawin natin. Ang tanging pag-asa lamang natin ay nasa langit at tayo ay magpapatuloy sa matuwid na daan. Tayo ay magpatuloy sa kung ano man yung kalooban ng ating Panginoon na ang ating paningin ay wag nawa mawalay sa ating Panginoon. Kasi 'di ba, sabi dun sa kanta na turn your eyes upon Jesus, look fully in his wonderful face. And the things on earth go strangely dim, but in the light of his glory, basta yung kanta na turn your eyes upon Jesus. So yun lang yung pakatandaan natin palagi. Next slide po. Be their good works. Christ's followers are to bring glory not to themselves, but to him through whose grace and power they have wrought. It is through the Holy Spirit that every good work is accomplished, and the Spirit is given to glorify, not the receiver, but the giver. When the light of Christ is shining in the soul, the lips will be filled with praise and thanksgiving to God.
Sa pamagitan ng ating mabuting gawa, ang tagasunod ni Kristo or tayo ay magdadala ng kaluwalhatian sa Kanya. Hindi para sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at kapangyarihan niya. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nagagawa ang bawat mabuting gawa. At ang Espiritu ay ibinibigay upang luwalhatiin. Hindi ang tumatanggap, kundi ang nagbibigay. So, kailangan na maluwalhati natin yung nagbibigay sa atin. Nagbibigay sa atin ng lakas, ng katalinuhan, or ng kaalaman para tayo ay magpatuloy sa kanyang gawain. Kapag ang liwanag ni Kristo ay nagniningning sa kaluluwa, ang mga labi ay mapupuno ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. So, next slide po. Your prayers, your performance of duty, your benevolence, your self-denial will not be the theme of your thought or conversation. Jesus will magnified, self will be hidden, and Christ will appear as all in all. So, ang ating mga panalangin, ang ating pagtupad sa ating tungkulin, ang ating paggawa, ang ating pagtanggi sa sarili, ay hindi dapat yun ang maging theme or maging tema ng ating isipan or ng ating usapan. Bagkus, ang gawin natin is si Kristo ang ating itataas. Ang ating mga sarili ay maitatago at si Kristo ang mahayag bilang lahat sa lahat. So nawa dito sa gabing ito ay meron tayong natutunan at nawa sa ating pamumuhay, makita sa atin ang karakter ng ating Panginoon at nawa ang kalwalhatian ay ibabalik lamang natin sa ating Panginoon na nagligtas sa atin, na nagbigay sa atin ng buhay at magbibigay pa sa atin ng eternal life. Huwag po nating kaligtaan na ibalik sa Kanya ang papuri at kalwalhatian. At yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Amen po. Thank you so much po, Sister Sweet, sa napakagandang inyo pong binahagi sa gabing ito at itinuturo sa atin ngayong gabi na ang lahat talaga ng mabuting gawa ng mga tao ay nagmumula sa ating Panginoon. Lahat ng mga kakayahan o kabutihan na ating ipinapakita ay kailangang sa Panginoon tayo magpapasalamat. Kaya nga mga kapatid, gusto ko lang i-share dito yung may isa akong kakilala na Iglesia ni Cristo, na sana yung bibig niya na salamat sa Diyos kasi meron tayong ganito. Yung parang yun yung laging bukang bibig niya. Kaya nawa sa ating napag-aralan ngayon, mapagtanto natin na makikita talaga sa ang tawag doon yung sa mga salita, sa mga kilos, kung siya ba ay hinihimok ng banal na espiritu. At isa pa na gusto kong bigyang linaw sa ating napag-aralan sa gabi ito na yung tunay na nabagong loob ay nagmumula ito sa langit at maaari siyang hindi maunawaan o paratangan, ngunit hindi siya nababagabag sapagkat mas dakila yung kanyang layunin. So, pag tunay pala na bago o nabago ng ating Panginoon, ay hindi tayo maghahangad ng mga papuri o pagpapakitang gila sa atin. So hindi tayo hahanap ng mga pagsang-ayon ng mga tao.
So, hindi rin ebidensya na maipakita mo sa mga raming tao na ikaw ay napabanal ng Panginoon o yung mga mabubuting gawa mo. Hindi, kaya nga 'di ba sabi sa saan ba yun? Na sabi sa Bible na we save by grace and not by our good works. So, para walang magyabang. Kasi nga many Christians today, mga kapatid na talagang ano, ipinapakita nila sa good works. Parang yun yung basihan na sila ay iniligtas o naligtas na. Once saved, always saved, mga kapatid. Pero ang gusto at nais ng Panginoon, yung good works, that's the fruit of the Spirit. Yan po yung pinapakita natin na dahil tayo ay kinikilos ng banal na Espiritu. Pero hindi po yun ang ibig sabihin na nakagawa ka ng mabuti ay hindi ka na magawa ng mali. So, tayong lahat ay may mga kahinaan pa. So, palagi tayong nire-remind ng Panginoon sa mga dapat nating gawin. At kung may nakikita tayong mabubuting gawa sa sarili natin at sa ibang tao, kailangan nating luwalhatiin ng Panginoon dahil siya yung kumikilos at gumagawa to do, to will and to do for a good purpose. So, kaya nga sa ating pag-aaral ngayon, pinapaalala sa atin na napakapanganib ang labis na pagpupuri at pag-aangat sa sarili. At dahil nga, yun nga yung nakasanayan ng mga tao ay laging umaasa sa sariling lakas at nakakalimot na sa pagdepende sa Diyos kasi nakikita nila, napakayaman na nila. So, parang yun na yung, doon na sila nagdedepende sa kalakasan o sa katalinuhan o kabutihang loob na kainin lang pinapakita. Hindi nila o nakakalimutan na ng mga tao ngayon sa ating panahon na yung pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Kaya kapag tayo ay nakakalimot na magpasalamat sa Panginoon every now and then, mga kapatid, atin pong ina-underestimate o atin pong kinaliligtaan ang kabutihan ng mga kaloob ng Panginoon o biyaya niya sa araw-araw. Kaya wag po natin kakalimutan kahit sa simpleng thank you, sa simpleng pasasalamat natin sa Panginoon, ay kapag nakalimutan pala yun, ay malaking ah, pag-disrespect sa kanya. So, every morning pagising natin, ano yung unang blessing na atin pong natatanggap? So, manalangin tayo, unang-una sa lahat, magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi binuhay niya pa tayo, binigyan pa ng pagkakataon para gumawa at kumilos sa kanyang gawain. At syempre, ihingi din natin sa kanya yung gabay na dapat hindi yung sarili natin ang manguna, hindi yung sarili natin yung laging nasusunod. So, isa din yung inihingi natin sa Panginoon. At huwag natin kakalimutan na ang lahat ng bagay na atin pong nagagawa at posible pang magawa ay sa Kanya nanggagaling. At siya po yung gumagawa at kumikilos. Tayo po ay instrumento lang sa ating ah, sa ating paggawa o tayo ay instrumento lang ng Panginoon. So, sa gabing ito mga kapatid, sino po ang may karagdagan sa ating napag-aralan? Ayan, meron po tayong mga kasamaan dito. Ayan. Bibigay ko po ang pagkakataon sa nais magdagdag. At kung wala pagdagdag, basta tatandaan lang po natin yung pag-aaral natin sa gabing ito ay glory to God talaga mga kapatid. Lahat ng ating mga pinapakitang mabuting gawa ay sa Panginoon nanggagaling at siya yung kumikilos sa atin. At yan po ang ating pag-aaral sa gabing ito at kung wala na pong magdagdag ay atin na pong i-close ang atin pong ah, programa sa gabing ito sa pamamagitan ng closing song and closing prayer ng atin pong speaker.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin na sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagbantay sa amin sa buong araw at kami ay umabot sa gabing ito. Panginoon, sa gabing ito, sa aming nasamantalang pagpapahinga, ikaw po nawa ang magbantay sa amin na nawa kami ay makagising bukas at makagawa naman kami ng aming mga gawain na naayon lamang dyan sa iyong kalooban. Maraming salamat din po sa mensahe na iyong binigay sa amin. Tulungan niyo din po kami na ma-reflect namin ang iyong karakter at tulungan niyo din po kami na hindi namin ilayo yung aming paningin dyan sa iyo. Tulungan niyo kami na maitutok lamang namin ang aming mga isipan at mga puso dyan sa iyo para kami ay makagawa ng iyong mga gawain at kami ay makagawa ng mabubuting gawa na nakakapagbigay ng kalwalhatian sa iyo. Maraming salamat din po sa mga biyaya na inyong pinagkaloob sa amin. Patawad sa aming mga kasalang nagawa. Ito lamang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you so much po sa ating mga kasamahan dito sa Zoom at sa ating mga viewers sa Facebook Live. Magkita-kita po muli tayo bukas ng gabi sa ating Vesper Worship at bukas ng umaga sa ating daily morning devotional. And muli, purihin ang Panginoon and God bless.